Hello mga ka-London! Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating i-reviewin. At dito sa ating i-review ngayong araw ay pwedeng mag-loan ng mga first-time users ng up to 3,500 pesos. Buo ko ba itong nakuha? Yan ang aalamin natin. At syempre, kung bago ka lang dito sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Araw-araw nga tayong naghahanap ng legit na online loan application na makatutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. At ito nga online loan application na i-review natin ngayong araw ay napakaganda rin ng ipinapakita nila sa kanilang ads. Dahil pwede nga tayong mag-loan ng mula 3,500 pesos up to 15,000 pesos. Pero syempre, wag tayong basta-basta magpapadala at magpapauto sa mga ipinapakita nila sa kanilang ads dahil kadalasan yung mga pinapakita nila sa kanilang ads na yan ay hindi naman talaga legit. At ang loan term daw dito ay mula 90 days up to 180 days. O diba? Napakaganda kung totoo talagang pwede kang mag-loan pag ikaw ay first-time user ng 3,500 pesos at babayaran mo siya ng mula 90 days up to 180 days. Kaya nga yung mga bago-bago pa lang na nagtatry sa mga online loan application na ito at hindi pa masyadong kabisado kung ano ba talagang kalakaran sa mga ganitong OLA is talaga namang mapapaklik, mapapadownload at mapapa-apply ka talaga. Buti na lang talaga at tama ang desisyon mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago mo itry or bago mo subukang mag-loan is may idea ka muna kung legit ba talaga yung OLA na balak mong pag-loanan. Ang online loan na re-reviewin natin ngayong araw ay ang Peso Here. Pero syempre, wag mo munang i-download ang application na ito. Hayaan nyo munang ako mag-download at itry para sa inyo para at least kung hindi ito legit is hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. And upon checking nga pala dito sa i-review natin na ito is hindi siya SEC registered. At kaka-update lang nito noong May 14, 2024. Pero syempre, yung mga OLA naman na SEC registered, hindi naman yan assurance na porque SEC registered ang mga yan is legit na talaga. At kapag ka-download natin or pagka-download natin dito sa online loan application na ito is manghihingi agad siya ng permission sa ating SMS, location, camera, contacts, installed applications, image, at device. So dito is i-agree natin to dahil pag hindi tayo nag-agree dito is hindi naman tayo makaka-continue sa susunod na step. At nandito na nga tayo sa homepage na itong OLA na ito. So nakalagay dito pa rin, hindi naman nagbago. 15,000 pa rin ang pwede nating mautang sa kanila at ang loan length is up to 91 to 180 days pa rin. At kung bago ka nga na nag-experience pa lang dito sa mga OLA na ito is ma-attract ka talaga pag nakita mo pwede kang mag-loan ng 15,000 pesos. Pero pag syempre ikaw ay matagal-tagal na at alam mo na nga sabi ko yung kalakaran dito sa pag-loan is hindi ka basta-basta maniniwala na 15,000 pesos ay ipapaloan sa'yo pag ikaw ay first-time user. At dito nga is meron siyang facial recognition. So kagandahan lang pag may facial recognition is ma-check talaga nila kung ikaw ba talaga yung mismong naglo-loan or nagamit lang yung ID mo para gamitin pang loan. At nakakagulat lang dito kasi after ng facial verification is wala siyang ibang ipapa-fill up sa'yo. So wala kang ibang sasagutan at ang nakalagay dito bubungad sa'yo as yung product list na nila. At nakalagay nga dito may mga iba't ibang VIP. So may mga VIP 11, 12, 4, 5, 24 at 17. Pero yung presyo is pare-pareho lang naman na 3,500 pesos. O diba, ibang-iba talaga siya sa mga ibang online loan application na na-review natin. Kasi sa ibang online loan application, halos pare-pareho yan. Meron kang sasagutan dyan, kagaya ng personal information, yung identity, kasama din dyan yung contact reference, work information. So dito nga is nakalagay lang yung kanilang product list.
At pag naklik mo na nga yung apply dyan, ay didiretso ka na agad sa payment method or kung saan mo marireceive yung perang niloan mo. Kung nag-iingat tayo sa mga ibang online loan application sa pagbibigay natin ng information natin, mas lalo dapat tayo mag-ingat sa mga ganitong online loan application na wala ka pa mang binigay na information ay diretso ka na agad sa pagbibigay or disburse nung amount na ipinapaloan nila sa inyo. Mas nakakatakot to kasi baka bigla na lang yan pumasok sa yung GCash kung GCash man ang gagamitin mong receiving method nung perang niloan mo. Yung tipong papasok na lang yan sa GCash mo, tapos hindi mo man lang nakita yung loan details. Yung loan details ang pinaka-importante dyan kung itutuloy mo pa ba o hindi na yung ilo-loan mo. Kasi nga, hindi ka sure mamaya pala dyan is napakataas ng interest. Kaya naman talaga napaka-importante na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review. At least, magkakaroon ka ng idea kung magkano na lang ba talaga yung marireceive mo, kung ano ba yung mababawas dun sa amount na niloan mo. At least hindi kayong direkta lang na maglo-loan and then sa bandang huli is magsisisi ka na nag-apply ka sa online loan application na ito. At ito nga yung mga pwedeng pagpilian kung saan ba mapapasok or marireceive yung amount na niloan mo. So sa e-wallet, pwede ang GrabPay, GCash, Coins, PayMaya. At kung wala ka naman namang ito ay pwede ka namang mag-cash pick up sa RD Pawn Shop o kaya naman sa M. Luwilier. At nung nga makalik na natin yung apply, ay dun pa lang lumabas yung loan details nung ibinigay nila sa atin na 3,500 na credit limit. So medyo ito yung hindi maganda dito sa online loan application na ito. Dahil makikita mo pa lang yung loan details kapag ikaw ay nakapag-apply na. Hindi kagaya ng ibang online loan application na makikita mo muna yung loan details, at least kahit papano kung ayaw mo nang ituloy, ay hindi mo na itutuloy yung paglo-loan mo sa OLA na iyon. At eto nga yung laman ng ating loan details. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na-approve ako dito ng 3,500 for first-time user. Pero, buo ko ba itong nakuha? Eto na nga. So, ang marireceive ko lang doon sa 3,500 pesos ay 2,000 pesos. Ganun po kababa lang yung marireceive ko. So, saan napunta yung 1,500 pesos na halos kalahati na nung loan amount ko? So, eto siya. Mapupunta siya sa management fee. So, ano yung under ng management fee na yon? Eto, interest, 25 pesos. Account management fee, 260 pesos. Platform service fee, 370 pesos. Risk fee, napakataas, 370 pesos. At meron pa siyang credit fee na 475 pesos. So far, sa lahat ng na-review ko na online loan application, bukod sa isa siya sa pinakamalaki ang mababawas, is napakarami nung iba't ibang fee na ibabawas dun sa iyong loan amount. At eto pa, sabi kanina, dun sa nakita natin sa ads is 90 days up to 180 days daw yung loan term, pero fake news po yan. Dahil 7 days lang is kailangan mo nang bayaran yung amount na niloan mo, di ba? Grabe. Napaka-taas nung mababawas or napakalaki nung mababawas. Halos kalahati na ng niloan mo, tapos 7 days lang yung kanilang loan term. Actually, ang ganda na sana kasi ang ibinibigay nilang credit limit para sa first-time user is 3,500 pesos agad. Kasi kadalasan yung mga ibinibigay nilang credit limit is 2,000 pesos lang. Pero dito, 3,500 pesos agad. Yun pala, napakalaki naman pala nung ikakaltas nila dun sa 3,500 pesos. So, 2,000 pesos lang yung marireceive mo. Kaya kung nangangailangan ka ng 3,000 pesos or 3,500 pesos ngayong araw, is hindi mo siya talaga makukuha ng buo. At ayan nga po, nakita nyo naman yung loan details netong ni-review nating OLA ngayong araw. Siyempre, hindi ko naman hawak yung inyong desisyon dahil kayo pa rin naman ang magdidesisyon. Dahil hindi ko rin naman alam kung ano bang nararanasan nyo ngayon or ano bang kalagayan nyo ngayon kung bakit nangailangan kayo ng
pera. Pero syempre, paalala lang no, napakaiksi ng loan details netong OLA na ito. Kaya, pakaisipin mabuti kung itutuloy pa ba ang paglo-loan o hindi na. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!